ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi, okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ngayong vlog na ito, papanoorin natin sabay-sabay ang pag-iyak ng mga congressman sa House of Representatives. Ang daming umiyak ngayon sa House of Representatives. Yan ang sinabi ko sa inyo. Di ba? Ano sabi ko? Huwag kasi kayong mamintang ng isang tao na wala kayong ebidensya. Ngayon, hindi sisipot yung tao, umiiyak kayo. Ano na dilima? Iyak na naman. Ano na jokno? Iyak na naman. Ano na luwistro? Iyak na naman. Sa totoo lang guys, no? Walang biro. Instead na sila yung papansinin ng taong bayan na sa impeachment ni VP Sara, lahat nakatutok, buong sambayan ng Pilipino nakatutok sa impeachment at pinagtawanan itong mga congressman. Mukha silang tanga eh. Mukha talaga silang tanga kasi nagsisession sila, naghihiring sila, hindi naman sila sinisipot. Parang mga tanga. Sila rin ang mga nagagalit doon. Hindi nila alam, behind, pinagtatawanan lang sila ni VP Sara. Kasi sino ba namang hindi tatawa dyan? Mamimintang sila. Wala silang sapat na ultimate facts. Hindi naman makasagot si VP Sara dyan kasi wala naman silang detalyeng explanation kung ano yung ginawa ni VP Sara na impeachable offense. Hindi sila sinipot ni VP Sara. Ngayon pa iyak-iyak kayo. Ito. Bago natin i-play itong mga video na ipapakita ko sa inyong umiiyak na sila, no? Like mo na and share ha, and subscribe sa Donmar TV para updated kayo. Ito na. Ito na yung mga umiiyak na mga congressman. Sabay-sabay nating pagtawanan silang lahat. Ito. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle. Hindi kasi nipot. Hindi kasi nipot. A bloodbath, as it has been described. Assembling a very large team of lawyers. Ipinamukha nila na si VP Sara raw, ang dami raw lawyer. Yan ang nila ikalandraka sa sabayan ng Pilipino na ang daming lawyer ni VP Sara. Kayo, iyak na naman kayo dyan. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. So iyak. Bakit? Hindi ko binigyan talaga nila ng emphasis na hindi a-attend si VP Sara. Di ba? Halatang halata na nakatutok yung media sa kanila. Pabida effect ba? Gusto kasi ng tong mga congressman na ito, grandstanding. Gagamitin nyo pa ang popularidad ni VP Sara para sumikat kayo. Paano yan? Umiiyak kayo ngayon. Wala na kayo sa 2028. Wala na kayong future. Wala na kayong future. Sa totoo lang. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Gawin nyo na lahat ang gusto nyo. Umiyak kayo na umiyak. Umiyak kayo na umiyak. Sa totoo lang, nasasaktan silang lahat. Yung hindi ka sinipot, talagang masakit yan. Giving an example yung may kayo, iniimbitado ka, may may birthday ka, birthday mo. Example lang ito ini-invite ka ngayon, ini-invite mo ngayon yung sino man, no? Invited kayo, pumunta dito sa bahay, kumain kayo, makaibigan mo ba yan? Ganon, ganyan. Hindi ka sinipot. Pinaghandaan mo yung birthday mo tapos hindi ka sinipot. Di ba ang sakit-sakit? Ganyan ang nangyari ngayon sa House of Representatives. Handa sila ng handa sa kanilang debate kay VP Sara. Pinaghahandaan nila kasi magaling si VP Sara Pagkatapos hindi sinipot.
Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso. Hindi nyo ba, nafe-feel na pinagtawanan lang kayo ni VP Sara? Sana maunawaan. Ay, nako. Wala na nga tayong langis. Wala na nga, sobrang mahal. Wala na nga tayong pagkain dito sa Pilipinas. Sobrang mahal. Tapos kayo, iyak sa impeachment. Wala kayo makukuha dyan? Ay maaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Ang tanong ngayon, Ano ang tanong mo? maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Halatang halata sila lahat dyan, no? Na gusto ng exposure. Hindi nila alam na nagagalit sa kanila yung tao by doing that. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, Ano? lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan, iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Ang kapal-kapal ng mga mukha nito mga taong to, no? Bakit ko ba nasabing kapal ng mukha nito? Si VP Sara pa ngayon ang idinidiin nila, no? Ang tanong, yung flood control scandal, baliwala lang ng taong bayan yun? Wala kayong delikadesa Mas inuuna pa ninyo ang impeachment ni VP Sara na dapat unahin nyo sino yung nagnakaw ng pera ng kabanang bayan natin dito sa flood control. Di ba kayo nahiya dyan? Hiyang-hiya naman kami sa inyo, sa totoo lang. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas, kundi pagharap. Hindi katahimikan, kundi pananagutan. Hindi katahimikan, kundi exposure. Ay, nako. Sapagkat ang panunumpa ay hindi lamang binibigkas sa simula. Ito ay pinatutunayan sa bawat pagkakataon na tayo ay sinusubok. Sa tingin mo, Luistro, sa ginagawa mong yan, maganda ka na yan? Sa tingin ng tao? So regardless of the participation of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. Sige, proceed kayo. Wala naman kaming paki dyan. I-proceed nyo na. Maghanda kayo. Ipatuloy nyo ang gusto nyong ipatuloy. Pagtawanan lang kayo ni VP Sara. We will do our duty with resolve, without hesitation, and without delay. So, yan. Yan ang pinakaunang umiyak sa House of Representatives. Ano ba yan, Don Mar? Sasabihin na naman ng iba dyan. Ano ba yan, Don Mar? Walang kwenta naman yung vlog mo. Di ba? Walang kwenta rin naman itong mga taong pinag-vlog natin Walang kwenta sila Naging walang kwenta yung vlog natin kasi walang kwenta yung mga pinag-usapan natin. Luistro, Dilima, Jukno, walang mga kwenta yun nagsasayang lang tayo ng sa totoo lang, nakatutok sila. Walang mga delikadesa itong mga congressman ito. Hindi na nahiya sa sambayan ng Pilipino, no? Inaatupag itong impeachment. Samantalang tagilid ang administrasyong Marcos dito sa kinakaharap nating crisis. Ito pa, another na mga umiiyak na mga congressman, no? Ang motion raw para hingin ang kopya ng SALED ni VP Sara sa ombudsman, inaprubahan na raw ng Kamara. Yan, para bubuksan nila yung bank accounts ni VP Sara. Buksan nyo na lahat ng kayamanan ni VP Sara. Mga walang hiya kayo. Kasi hinahamon ko lahat ng mga taga-Kamara, mga congressman na tutol dito kay VP Sara. Mag-ano kayo? Let's compare your bank statements dito sa bank statement ni VP Sara. Ang mga kayamanan ni VP Sara, siguro nga sa inyo, mas mayaman pa kayo. Di ba? Alam niyo naman, yung maleta-maleta. Isa pa dito nakakatawa. Si VP Sara na hindi marangya yung buhay, no? Never mo talagang makikita itong si VP Sara na nakasuot ng Rolex, nakabag ng mga Louis Vuitton, nakasasakyan ng mga Rolls Royce, yung mga sasakyan ng mga Mercedes-Benz.
Wala, hindi mo makita yan sa mga Duterte. Pero dyan sa House of Representatives, ang daming mga marangyang buhay dyan. Mayayaman, mga Rolex, mga Louis Vuitton, araw-araw, iba-iba ang mga sinusuot na mga mamahaling gamit. Pero hindi man yan kinuha ang salin. Si VP Sara pa ang kinuha nila na salin. Di ba? Dito mo talaga makikita gaano kabuaya, gaano kabayas itong mga House of Representatives na ito. Without further ado, panoorin natin ang mga buaya. There is a motion to issue subpoena duces tecum to the NBI with respect to the records of its investigation into the threats made by Vice President Sara Z. Duterte against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Marie-Louise Lisa Araneta, and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, as well as the certified true copies of all documents and photographs gathered in the course. Ang gusto nilang mangyari, buksan nila ang SALN ni VP Sara kasi raw may threat kay Martin Romualdez, F. Eliza, Bongbong Marcos. Itong tatlo. Anong point? Anong point? Gusto nilang makita ang kayamanan ni VP Sara. Di ba? Inggit lang kayo eh. Of the above-mentioned Mas investigation. mayaman pa nga kayo eh. Sa bagay, ikaw may utang na 8 million raw, di umano. Ha? Similar motion is made with respect to the certified true copies of the Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, that is SALN, of Vice President Sara Zimmerman Duterte for the year 2022 to 2025 inclusive, 2007 to 2013 inclusive, and 2016 to 2022 inclusive. The second motion is directed to the Ombudsman. May I hear the confirmation of the Honorable Chua? For the SALN. Yes, Your Honor. The second subpoena is directed to the Ombudsman, that is with respect to the SALN of the Vice Kung ako naman yan, kung ako si VP Sara, hindi talaga ako sisipot dyan. Halatang halata na gigisahin ka dyan, di ba? President. Do I hear a second? The same has been seconded. Madam Is Chair. there any objection? Madam Chair, The Honorable Rodriguez. we cannot Are you objecting? manifestation first before I would make my. We cannot have two motions being proposed at the same time. Practically, there should be two motions. The first motion are the NBI findings. The second is the SALN. We should go one by one, Madam Chair, because I am going to agree to vote yes to the first one. The second one, it is a fishing expedition. It is not. There are no ultimate facts on the SALN of the Vice. Fishing expedition. Tama naman si VP Sara at that time. Buti naman, napag-isipan mo yan. Halatang halata naman, nag-gather ng mga kung anong pwede nilang i-question dyan kay VP Sara eh. Kaya, it's a better option talaga na hindi pupunta si VP Sara dyan. Kaya sila nagagalit ngayon. Kaya naka-high blood si Luis Tro. Luis Tro, pagkatapos mo dyan ha, magpa-BP ka. Dilima, joke no, huwag kalimutan ang BP natin after the hearing. Kasi galit kayo eh. President. So I will vote no. I will object to the second one. The first one goes, Madam Chair. May So we should hear divide- from the... We should have two motions instead of only one. Two subject matters. Under our rules, in the rules of court, motions should only be on one subject matter. May we hear from our proponent? The Honorable Rodriguez is suggesting that there should be one motion per subpoena. Yes, I move that we vote Would you like on, to amend your yes, motion? I will amend my motion with respect to the. I move that we issue subpoena duces tecum to be issued for the duly certified copies of all the records of the NBI's investigation into the threat made by the Vice President Sara Duterte against President Ferdinand Bongbong Marcos, and certified true copies of all documents and photographs gathered in the course of the above-mentioned investigation. And so move, Madam Chair. There is a motion to issue a subpoena to the National Bureau of Investigation with respect to the records of investigation of threats made by the Vice President, to the President, to First Lady, and to the former Speaker. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The committee secretary is directed to issue the necessary subpoena. The Honorable Chua? Madam Chair, with respect to the second subpoena, I move that we issue subpoena duces tecum to the Office of the Ombudsman for the issuance of the duly certified true copies of the Statement of Assets and Liabilities and Net Worths of the Vice President Sara Zimmerman Duterte for the years 2022 to 2025 inclusive, 2007 to 2013 inclusive, and 2016. Ginawa na nila ang lahat nilang makakaya dyan kasi wala si VP Sara eh. Ginawa na nila ang lahat. To 2022 inclusive. So move, Madam Chair.
There is a motion for issuance of subpoena to the Ombudsman with respect to the salin of the Vice President from 2022 to 2025, 2007 to 2013, 2016 to 2022. The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, Is that an objection, I Honorable object. Rodriguez? I object. This is now a clear fishing expedition against the Vice President. Thank you. Di ba? Pahiya kayo. Ngayon, mas maganda yung may nagsabi ng ganyan kasi nakatutok lahat ng media eh. At least, alam ngayon ng taong bayan, fishing expedition pala ito mga mukha ng mga kamara na ito. It's a good thing. Oh, halata namang fishing expedition eh. Propaganda ninyo. Wala. Kayo lahat dyan, bababa at bababa yung rating ninyo. Halata naman kayo. Kukumpara mo pa yung rating ni Bongbong Marcos dito kay VP Sara. Si VP Sara, ang daming gusto ng taong bayan na kay VP Sara. Si BBM, anong nangyari? Tapos kay BBM pa yung not insubstantial evidence. 'Di ba? Ang dapat ma-impeach nga itong si Bangag eh. Tapos si VP Sara pa yung ninyo, pinupuntirya ninyo. Good luck na lang talaga sa inyo 2028 dahil ubos kayo sa 2028 kayong mga buaya sa kamara. Considering that the motion has been objected to, we shall proceed to divide the House. Justice members, please be ready to vote. Those who are in favor of the motion for issuance of subpoena to the Ombudsman for the production of salins from 2022 to 2025, 2007 to 2013, and 2000. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman